Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin itong inihaing impeachment complaint kay PBBM. Ito ba ay legit? Ito ba ay bogus lang or scripted? Dahil nagsalita na po si Congressman Pulong Duterte at tinawag niya itong scripted. So itong mga pagpapile ng bogus impeachment complaint, ito po ay nangyari na dati. Alam ito ng mga kaidaran ko, mga matagal nang sumusubaybay sa gobyerno, sa politics. Nangyari na po ito kay panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At malamang ginaya po ito ni PBBM dahil alam niya na mayroon talagang magpapile ng impeachment complaint. Kaya parang inunahan na. Hindi rin natin masabi, pero nagsalita na si Pulong eh. Hindi rin natin masabi kung ano talaga ang mangyayari dito sa impeachment na hinihain kay PBBM. So, mas maganda, himay-himayin natin itong usaping ito. Dito po sa isinampang impeachment kay PBBM, ang naghain po ay si private citizen, lawyer, Filipino citizen, lawyer, Andre De Jesus. At ang nag-endorso naman ay itong si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At dito po sa impeachment complaint, ang nakita po ay 6 arguments or allegation was prepared by a private citizen. At ito po ay na-verified na ni Cheloy Garapil, ang House Secretary General ng House of Representatives. At ito ay na-receive na. So yan po yung unang proseso, yung pag-receive ng Secretary General. At ayon po sa Constitution, ito po ay dadalhin sa lamesa ng Speaker, si Speaker D. At doon po sa Constitution, lagi po nating naririnig, tinatalakay ito, pinagdidibatihan ito ng mga mambabatas, ng mga abogado, na ang nakasulat doon ay immediately. Immediately. Dapat, pag-receive mo ng impeachment complaint, siguro matagal na yung 24 hours. O sabihin natin 2 days, dapat ibigay mo na ito sa lamesa ng Speaker. Immediately po pagbigyan na natin yung Secretary General, baka may kailangan pang ayusin sa mga impeachment complaint. Siguro 2 araw maano na yon, matagal na yon. Sabi nga sa Constitution ay immediately. So dapat maibigay agad to sa lamesa ni Speaker. Isilamang po ito sa aming mga tungkulin bilang kinatawan sa Kongreso na kung saan kailangan po nating suriin, pag-aralan ang complaint na dapat dumaan sa due process at proper forum. Ayan ang sabi ni Representative Nisay. At dito naman po sa mga arguments, isa-isahin po natin sa allegation. Ito pong number 1, maganda po itong kidnapping at ang pagsuko ni Bongbong Marcos sa isang Pilipino pa naman at dating presidente na si Duterte, yan po ay tinawag na kidnapping ng nagsampa na private citizen or Filipino citizen, at yan po ay inendorso ni Nisay. So ito po yung number 1 na allegation. And number 2, ito po yung maganda, yung drug addiction ni PBBM, di umano. Dapat talagang kasama yan. Okay? Number 3, ito pong betrayal of public trust. When he failed to veto and program appropriation. Ito pong nakaraang program appropriation sa GAA ay hindi po lahat binito. Parang 95 billion lang ang binito. So
So may natira pa yata mga 400 billion. Yan po ay unconstitutional. Maraming nagsasabi niyan pero hindi binito. Kaya kasama po ito sa aligasyon sa impeachment complaint. Itong unprogrammed funds. At dito naman sa number 4, itong graft and corruption at mga kickbacks sa Ghost Project na di umano nakinabang daw si Bongbong Marcos. Di umano kumuha ng kickbacks. Alright, number 5. Ito pong ICI, yung tinatag ni Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure, ay ginamit lang bilang shield o pantakip sa mga corrupt allies ni Bongbong Marcos. And number 6, ito pong Constitution and Betrayed Public Trust. Yun nga yung pag-surrender kay President Duterte. So dalawa. 1 and 6 halos magkapareho. So yan po yung grounds na inihain sa impeachment nito ni Bongbong Marcos. So sino ba itong mga naghain at itong nag-endorso? Ito nga si Representative Nisay. Ito raw ay tinagurian na kontraktor. Itong si Representative Nisay. Ito daw ay congressman / contractor. Kaya tinawag ito o tinagurian ito ng ICI na kontraktor. At ito namang si a lawyer. Anong pangalan nun? Itong si lawyer, wait lang para maganda. Si lawyer Andre De Jesus, yan yung nag-complaint. Naghain ng complaint. Ito raw ay dating, hanggang ngayon yata, ay abogado ni First Lady Lisa Marcos. So, ito yung sinabi ni Pulong na kaya niya nasabi na ito ay scripted dahil nga questionable itong abogadong ito dahil nga abogado pala ito ni First Lady Lisa Marcos. So ipinaliwanag ng mambabatas na malinaw sa konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang impeachable official. So balikan po natin yung mga nagdaang panahon, nagdaang dekada, noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo at nung pinatalsik po si dating Pangulong Erap Estrada, nagsanib puwersa ang mga Aquino, Dilawan at si Gloria. Ang nagplano talaga na patalsikin si Erap ay itong mga Dilawan. So bago mo patalsikin si Erap, nakipagsabuatan na agad sila kay Gloria dahil si Gloria ang papalit bilang presidente kung sakaling mapatalsik nila. So pinlano yan. Alam nyo itong mga Dilawan, gusto nila sila yung sila yung laging bida. Sila kasi yung magaling, sila yung madasalin. Yan yung pinanlalandakan nila sa taong bayan Kaya noong nagkasundo na siguro sila ni Gloria, ginawa na nila yung plano nila kay Erap hanggang sa napatalsik nga. Una, impeachment kay Erap hanggang sa napatalsik. At nung si Gloria na ang umupo, siguro mga kalahati na ng termino ni Gloria, nag-away-away na sila. Nag-away na yan si Gloria at mga Aquino, mga Dilawan, nag-away-away na sila. Kung ano man ang dahilan, siguro sa pera. Pera po yan money is the root of all evil, sabi nga. Dahil po sa pera yan, sa kapangyarihan. So, noong panahon ni Gloria, balak ipa-impeach ito ng mga Dilawan. Ang taktika na ginamit ni Gloria ay magsampa ng impeachment complaint na hindi legit kundi bogus. Yung bang magsasampa ka ng
impeachment na hilaw, sabaw, yung walang laman, walang ebidensya, walang testigo, yung mahina yung kasong isasampa mo para maibasura agad. Ha? Parang ano to, parang impeachment me o impeach me. Parang ganon. Impeach mo ko. Ganon yung taktikang ginawa ni Gloria. So dahil ampaw yung isinampa, basura. At yung dilawan, sila Aquino, maghihintay na naman ng 1 taon bago makapagsampa ulit ng impeachment. So, ang nakikita siguro ng iba ni Paulo Duterte ay inunahan yung dapat na magsasampa na mas seryoso na impeachment complaint. Maaring ganon. Inunahan na. Pero mas maganda ito na nauna ang pagsampa ng impeachment kay PBBM dahil makikita ito ng taong bayan kung paano itrato ito ng mga congressman. At kapag dumating na yung araw na sinampahan na si VP Sara ng impeachment, makikita at mai-expose yan. Mai-expose, makikita yan ng taong bayan kung paano yung pagtrato sa dalawang impeachment. Kaya importante na nauna yung impeachment ni PBBM. So, diyan po sa impeachment na yan, siguro, tignan muna natin. Baka naman mayroong mga ihaing mga ebidensya at mga witnesses doon po sa issue, aligasyon ng drug addiction ni PBBM. Maraming pwedeng maging witness. Si Cathy Binag, si Amy Marcos. Titistigo kaya si Amy Marcos laban sa kanyang kapatid? Sinabi niya, di ba? Bata pa lang kami, alam na ng buong pamilya. Sinabi niya. Titistigo kaya siya? Sino pang ibang pwedeng tumistigo? Yung mga kasesyon. Malay mo, may mga kasesyon siya na tumistigo. At ituro si Bongbong Marcos na yan ay user. Malay natin. So, tignan muna natin. Kaya lang, nagpauna na nga si Congressman Pulong na ito ay scripted. Although, itong si Representative Nisay, ito po ay Deputy Minority Leader. Nasa oposisyon po ito. Nasa oposisyon. Kaya lang, hindi natin sigurado. Pag sinabi mong contractor, alam mo na. Mga mukhang pera yung mga yan. So, tignan muna natin kung anong mangyayari dito sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Kung ano man ang gawin nila ng mga congressman, kung ano man ang pagtrato na gawin nila dyan, siguradong ma-expose sila. Sigurado yan. At malay natin, pagdating ng eleksyon, talagang matandaan yan ng taong bayan at hindi na manalo sa eleksyon. At dapat dumaan talaga itong impeachment na to sa due process. Dapat magkaroon talaga ng due process. Pero pag pinigilan nila ito, mai-expose yan sa taong bayan na ganyan ang ginawa nila sa impeachment ni Bongbong Marcos. So yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. See you po next time. Bye-bye.